Okay, so ngayon nandito na tayo sa Unilever. Hindi lang to hindi lang puro Knorr ang nandito, Unilever talaga. So basically maraming produkto dito. Nandito yung parang test kitchen nila. Tapos napakalupit na kusina na, may kita nyo mamaya. Tapos may parlor din dito, alam ko kasi marami silang hawak na produkto, di ba? Ay! Ako pala yan! Tara, dito tayo pare. Punta tayo dito sa kusina. Tao po. Galing ah. Ayan. Hi, ma'am. Hello po. Si Miss Sarina po ang mag-aano sa atin. From marketing. Hello. So, saan po tayo? Ninong, ano ang gusto mo? Kitchen Magluluto. food? Yes, Okay, doon na po sige. tayo sa kusina kasi, di ba, doon po natin lulutuin yung papakain natin sa mga manonood Siya mamaya. naka-prepare na at nandun din yung mga chef natin. Ayan, Tara, sige po. let's go. Ay, Chef Pipo! Yan. Hi, Chef, Ninong Rai. manggugulo lang kami sa kitchen nyo, ha? Anytime, you're Yeah. welcome here. Thank you. Hand, bubuksan natin. Tara. Top secret, pre. Maraming ano dito. Parang Pentagon nga daw ito eh. So, dito tayo sa kusina nila ngayon. Parang napakaganda ng kusina na to. Chef, pwede ba kami mag-vlog dito? Yes, anytime. Iyo? Sabihan nyo lang kami. Yeah, narinig niyo yan, schedule narinig natin. yan. Pag binabaha sa Malabon, mag-vlog tayo dito. Dito Diba? for sure, nasa 7th floor tayo, di tayo abutin ng baha. Tama. So, ganito ang mangyayari. Usually kasi, pag cooking demo lang talaga. Magluluto lang talaga ako ng konti doon. May dala kaming mga konting gamit. Di ba nakita nyo naman, nag-prepare kami ng mga gamit namin. Pero, backup lang yon. Yung mga gamit nila dito, mas maganda. Tsaka nandito na, hindi na kailangan i-transport. Kasi, dito ko lulutuin yung ipapatikim sa mga manonood mamaya sa demo. Kasi, hindi ako pwede magluto ng sobrang dami doon. Kasi, una sa lahat, matagal yun, pre. Matagal yun. Papakainin natin sila. Tapos, medyo, may konting hazard din. Food safety. Oo. Kaya kasi halimbawa, meron tayong iluluto yung malaking batch ng manok, tapos malaking kawali. Mahirap na. So dito tayo, may mga proper equipment at yung lulutuin natin doon, pang demo lang talaga. Pero at least ako pa rin yung magluluto talaga, hindi ko pinaluto sa iba para ganun na rin halos, di ba? So lulutuin ko na to. Lulutuin ko pala, syempre alam nyo na, sisig na ginamitan ng Knorr liquid seasoning, pancit na ginamitan ng Knorr oyster sauce, napakasarap na fried chicken na ginamitan ng Knorr chicken powder, pare. So luto na tayo. Chef, eto pa pala. Manggugulo lang. Paggamit muna ng kusina nyo. Oo. Pagkaganto induction, gaganahan ako magluto, pre. Ang ganda nito. Sige, base lang ako ng konti, mag-aayos lang. Tapos luto na tayo kasi ang oras ngayon ay 3:30. Ang cooking demo namin ay alas 6. So meron tayong 2.5 hours para lutuin lahat yon. Dito lang din naman sa area yon, malapit lang. So konting biyahe lang, sa market lang yon. Kung pinapanood mo to, future na pala to. Next time na lang, pag may cooking demo, punta ka para kahit paano, mag-ausap tayo. So ayun, tara, luto na tayo, pare. So meron tayong mga tutulong sa atin dito kasi hindi natin kabisado yung kusina. Kahit gano'ng kaganda yung kusina mo, tapos di mo kabisado, wala kang mga ngapaka, di ba? Pakilahad ang pangalan at anong kaso. Ay, wala bang kaso? Walang kaso. Tama, ano pangalan mo, sir? Delmer po. Delmer, sir. Mike, sir. Mike, okay. Ma'am, Joy po. Joy, sir. Bien po. Bien, sila yung tutulong sa atin dito. So, konti lang naman to. Nag-ano lang ako, nagpipiling lang ako na nasa professional kitchen uli ako. Kasi, yun yung vibe dito di ba? Uy, eto na. Tatawanan mo ko, sir, Actually, si ma'am, pinagtawanan ako, Masaktan ako, Parang pusa lang yan, pre. Pag gumasya ulo, dire-diretso na yan, So, aabot ba? Ito lagi yung mister sa mga apron. Okay. Pwede na. Feeling head chef uli ako, so mag-delegate tayo ng trabaho ngayon, di ba? Bumabalik sa akin, Late ka na naman! Order ng table 3! Sorry. Teka lang, asa yung sombrero ko? Hindi pwede expose yung ulo ko. Okay, kukunin pa sa Malabon. Wait lang, So, ganito. Ito yung pang natin, sisig natin. Ma'am, sa'yo ko napapagawa to. Walang chopping board. Hiwain mo lang to. Kung gusto mo, tanggalin mo muna yung buto. Tapos, hiwain mo ng ganyan maninipis. Tapos, pakukuluan natin to. Dito, bago maghiwa, pakisalangan to ng tubig na merong asin, laurel, paminta. Sige, ma'am, gawin mo na yan. Boom! Okay na. Yeah. Ikaw na mag-prepare ng hulay para sa pansit. Marunong ka naman magluto ng pansit, di ba? Hiwa-hiwain mo na yan. Alam mo na yan. Sayote, carrots, repolyo, bawang. Yan, alam mo na yan. Okay. Tapos, si bossing siya gumagawa nun. Ito. Change. Change oil mo na yung sasakyan, ha? Change oil mo na. Ayun, so mabilis na naman to kasi konti lang yung lulutuin natin. Ngayon, kailangan ko ng mas malalim na hotel pan. Full size. Kasi ito yung pansit natin. Ito kasi kailangan ko ng babaran para sa demo. Tsaka para dito na rin kasi kung hindi, matagal. Cooking demo, magkatitigan kami mga audience na ganyan. Hindi pwede yung pre. So bababaran ko na to. Boss, yung pan pakilagyan ng tubig, ha? Salamat. Ganyan. 3 lang naman to, madadali lang naman to. Nagpipiling head chef na ako. Sarap
Amity, Yes, chef. nag-resign na si Amity dito na nagtatrabaho eh. Maganda daw bigayan dito eh. Malaki ba kita dito, sir? Oo, laki. Ay. Pili ng Roy ba? Javier. Yan! Hindi, bukod mo yung puso, tsaka atay. Atay ng manok to, tsaka puso. Di ko alam kung may balon-balunan. Pero malamang walang balon-balunan yan. Atay, hiwa-hiwa mo ganon. Yung puso, isasama mo dito. Sarap buhay, walang ginagawa. Utos-utos lang, ganon. Sige, lahat hindi ko magawa dati kasi dati sa restaurant, ako lahat gumagawa, par. Sir, Ah. demo ba to? O ano? Turo demo. Wala pa. Ano pa lang to? Prep pa lang para... Uy! Sarap. Tapos sila ma'am dito, ayan, naghihiwa na ng gulay pampansit. Typical lang naman yan. Tapos sir dito, inaayos nila yung food processor kasi ayaw gumana. Yari na. So going well naman lahat. Nag-trip lang talaga ako dito. Time check natin ay 4:15, pare. 4:15. So plenty of time. Plenty of time naman para sa mga gagawin natin. Asan pala yung nakababad kong pansit? Asan yung pansit ko? Dito nakalagay yun. Ayun, okay. Sorry. Diyan. Bihon natin, medyo malambot-lambot na ng konti. Pero hanggang mamaya pa yan dyan. Actually, pag sa bihon naman, pwede namang hindi nababaran. Pwede namang ano lang, rekta mo na sa mainit na tubig. Pero yan yung susi talaga para sa mabilis na pagluluto ng bihon talaga. Gusto ko lang po sabihin na napakaganda po ng kusina nyo. Gripong-gripo pa lang, pre. Premium na, oh. Teka, ano bang gagawin ko? Wala, upo. Chef. Tatawag ako ng mga bagong kusinera, tatanggalin ko na to. Oo! Ito porket di mo na tao to Tanggalin mo na. Ay, teka lang, tatawag ako ng mga bagong kusinera, tatanggalin ko na to. Kailangan po namin ng mga bagong kusinera. Ready ako. Kasi may tatanggalin na po ako dito. Tinutukan po ako ng kutsilyo eh. Ito, may isang chef doon, mas magaling pa sa'yo. Ay, baka gusto mo. Okay na. Okay. Mawalan tayong trabaho, pre. Mawalan tayong trabaho. Ikaw yung mapapalitan. Oo, ako yung mapapalitan. Dapat iba yung palitan, wag ako. Okay. Diba? Sir Amity, I regret to inform you, but this is your last minute. Get out. Alis ka na, tinutukan mo yung kutsilyo eh. May kapalit ka na agad, oh. Ma'am, pakilahad ng pangalan at ang kaso. Lorenzi po, Lorenzi. Ano po ang kaso natin? Ba tayo nandito? Parusa kasi ito eh. Ganun ba? Ano ba? Masyadong maganda. Tama. Masyadong maganda daw. Okay, pakituloy na lang to. Lagay mo yung manok na yan dyan. Ang tagal naman, ang tagal. Tapos, yung atay, pakihiwalay po yung puso sa atay. Nadudurog yung atay, ma'am, nadudurog. Naku, nakiking liver spread, ma'am. Pasahog po yan, di yan palaman. Tanggal na to, ma'am. Tama, tigilan nyo. Tanggal na agad. Oo. Ang employment kasi dito may backup kasi mabilis talaga tanggalan dito. Mabilis ang tanggalan dito. Okay na. Hindi ikaw, tanggal ka na. To, yung backup ko may backup, pre. Ma'am, pakihiwa po. Pampansit, hindi po pang liver spread. Sakto lang po. Uy, parang tama yung ginagawa ko. Sige, lagay mo yan dyan, ma'am. Sino ba matapang dito? Asan na yung sinisandi ko kanina, ma'am? Hired ka na uli. Gusto ko lang, ma'am, maghiwa kayo ng sibuyas. Sa sibuyas na puti, mga 10 pieces pang sisi. Parang, chef, parang mas magaling siya maghiwa. Ako na lang sa atay. Parang mas Ma'am, tanggal ka na uli. Namimili ka ng trabaho. Tanggal ka na uli, ma'am. Yung turuan ako eh. Hindi, sige, ma'am. Ano lang. Sibuyas na pula, julienne lang. Haba-haba lang. Narinig ko kanina eh. Parang mahilig ka sa julienne eh. Okay. Sige. Haba-haba lang. Okay. May gusto pong pumasok sa work. Sino? Ito po siya. Ayan po, pwede daw po ba siya? Pasok na raw po ba agad? Pasok yan. Trabaho ka? Yes, chef. Papalagay, Jeff? Hindi. Sige, ikaw na head chef, ma'am. So, okay na to. Ito na yung pork natin. Iprito natin dito sa kabila. May nakasetup silang deep fryer dito. Pero hindi pa gaanong mainit. Pagdating dito sa ipiprito natin ngayon, okay lang yan. Kasi ano to eh, baboy to pre. Baka, ha? Ay, po. Natawa ka? Hindi po, sir. Naubo po. Baboy kasi to pre. Parang hirap na hirap ka. Hindi ba, sir? Okay lang na medyo malamig. Kasi magtatalsikan yan. Kapag agad, mainit agad. Kasi baka mamaya, pre, magtalsikan, umapaw dito. Yari ka. Nakakahiya namang magkalat dito. Nakigamit diba? na lang tayo. Nakigamit na lang tayo, di ba? Pagkatapos maprito niyan, ipapachop ko na yan. Tapos, papaprepare ko na rin yung chicken natin. Diretso prito na kasi mainit na naman yung fryer natin. Then after nun, isang salang lang naman yung pansit. Tapos yung sisig, timpla-timpla na lang naman yun. Alam nyo na yung timpla yan. Lagi kong ginagawa yan, di ba? Eto, prep na nila. Ang galing nyo naman po magpiga ng kalamansahe. Ang sisig natin, okay na. Papachop ko na lang to. Inaiwan lang dito isang piraso. Yan. Tapos, pwede na tayo mag-fried chicken. Tapos, pansit na.
pare. So, ito na yung manok natin na naka-brine. Alam nyo na yan, lagi natin ginagawa yan. Tapos, meron tayong ano dito, breading mixture. Meron tong harina, cornstarch, baking powder. Baking powder hindi soda. Tapos, syempre, lalagyan natin ng Knorr. Chicken powder, pare. Lagyan natin dyan. Alam nyo naman, di ba? Kapag binray natin gamit ang Knorr chicken powder, pasok na pasok ang lasa hanggang loob, pare. Ako, tested ko na yan, di ba? Ginagamit ko yan noon nung ako yung nasa kusina pa. I mean, nasa kusina pa rin naman ako. Pero ako yung nasa professional na kusina pa. Etong pack na to, pre, hanggang 35 servings kayang gawin yan. Kaya pasok na pasok pang negosyo. Sarap. That's truly swak, pare. Tapos eto, haluin natin yan. Etong batch natin, lagyan natin ng itlog. Actually, pre, ito itlog na to, formality lang yan eh. Pwede naman wala talaga ng itlog eh. Tapos, gagawa tayo ng butter, pero dahil may liquid pa naman to, dito natin ihahalo, iba? Konti lang, para lang ma-ensure na kapit talaga, haluin natin. Okay na yan, pre. Sobrang kapit na yung lasa dyan. Pero tayo, prito na tayo, pare. Usually, kapag talagang nasa professional setting ka, deep fryer talaga ang gamit. Pagka ganito, mas ma-ensure natin na pantay yung luto talaga, diba? So, kuha tayo na isa. Yan natin dyan. Make sure lang na lahat ng parts talaga may may breading, pare. Naglag na natin dyan. Ngayon, kung nasa bahay ka lang naman, Parang masarap yan, sir. ha? Sino ka? Kung nasa bahay ka lang naman, wala namang problemang sa kawakawali. Actually, may mga businesses di naman na kawakawali lang yung gamit. Pero pagka ganito kasi, pwede mo siyang iwan tapos mag-focus ka sa iba. Diyan na yan, pre. Tapos, pwede na ako mag-focus sa iba, di ba? Siguro, sir, halika dito. Lutuin mo yan, sir. Ayaw mo? Ayaw mo? Sige, luto na ako ng pansit, pare. Magawa na tayo ng pansit. Pansit lang naman yan. Sige, sibuyas, bawang. Medyo nakakapanibago talaga magluto sa kusinang hindi ka masyadong sanay, pero masaya rin, Pwede naman to, gigisan nyo yung gulay, tatanggalin nyo. Pero eto, basic na lang, sama-sama na lahat, di ba? Squid ball, pare. Sama na natin yung manok. Chop na chicken thigh na merong nakahalo dito yung puso ng manok. Yan, may konting browning na, pre. Ngayon na tayo ng gulay. Paborito ni Alvin. Carrots. Ay, isa pang paborito ni Alvin, pre. Baguio beans. Ayan. Tsaka sayote. Ito, mabilisan to kasi ayokong sobrang overcook yung gulay natin. Siyempre, pare, pwede na tayo magtimpla dito. Initial na timpla pa lang, siyempre, Knorr oyster sauce, pare. Made from real oysters yan. Tapos napaka-versatile yan, pare. Pwede sa stir-fried dishes, pwede sa napakaraming lutuin, pwede sa braised dishes, kahit saan, pare. Sumuka sa fried rice, ginagawa ko yun. Masarap yun, pare. Repolyo, pare. Pwede natin lagay ito, pare. Pansit bihon na binabad. Yan. Yun, pare. Nilagay ko na yung liver, pare. Teka, dagdagan pa natin ng konti. Para hindi masyado ma-overcook sa huli natin ilalagay. Maluluto naman yan, pre. Timplahan pa natin, dagdag pang Knorr oyster sauce. Knorr liquid seasoning, pare, syempre. Yan. Tapos, syempre, Knorr chicken powder din. Yan. Yan tatlong yan, pre, pag nagsama-sama, nakapaw! Napakasarap. Kung gusto nyo pambalansin lang ng lasa, pare, konting asukal lang. Optional lang naman yan. Okay na yan. Ay, talaga? Oo! Grabe. Boss, may yung tinidor. Mangkulaang. Baka mamaya, hindi masarap eh. Diba? Yung sabi diba, saksakan ng sarap. Ito, sasaksakin kita sa sarap, pare. O, tikman mo. Ay, ang sarap. Diba? lapit Diba? Ang sarap! Sarap! O, okay na to, pare. Ligpit nyo na yan. Si Chef George, nagpiprito. Chef George, ang ganda naman ng manok mo. Diba? Yan ang pang negosyong manok talaga. Teka, pwede ko ba tikman to? Kunyari, magugulat ako kahit ako naman talaga nagtimpla nito. Oh. Wala pa. Wala pa nga eh. Mo. Ay, grabe! Sobrang lubi ba? Alvin, kaya dito. Sobrang juicy, para tikman mo. Hindi mainit yan. Oo, di ba? Kahit mainit, kumukuha pa siya, di ba? May ketchup ba yan? Ay, okay lang. Okay lang, Okay lang, okay lang, pwede, okay lang, pwede, okay lang, pwede. di ba? So actually, tapos na tayo, pare, yung sisig, kasi timpla na lang naman yun sa demo na namin papakita. Pero tinatapos na yung prito ng manok, ligpit, tapos dura tayo sa market, di ba? Time check, 5:25, pare. So may 5 minutes na lang tayo. Ay, sa akin, dito naman kayo. Luto na Kay Alvin, bag mo ba yan o bag di kayo? Anong oras ba? Alas 6 na, pre. Hanggang alas 5 lang corporate eh. Grabe namang to. Hoy! Ay! 6:12 na. Ang ETA daw namin ay 11 minutes. Kakapraso, malapit lang, pero traffic kasi talaga dito. Medyo hindi ako sure kung aabot kami, pero wala naman atang program. Ang mahirap kasi kapag may program, talaga may sinusunod dyan. Ngayon, kung walang program, yung magluluto lang talaga ako doon, hindi magsisimula yung cooking demo nang wala ako. So, ayun, medyo kinakabahan lang ng konti, pero may raraos naman. Sabihan mo, ito mo, Abon. Kuya Abon, mag-deja vu ka na. Pero deja vu. Game na ba? Hello po. Daming tao ah. Ayan. Woo!
Okay, daming tao, tsaka ang lapit Usually, pagka cooking demo, medyo malayo. Maganda to. Very, very intimate tayo. May mga estudyante pala tayo dito. Saan school kayo? STI? Dito lang, malapit lang yan. Ayan, okay. Ba't ba tayo nandito ngayon? Hindi, manonood lang kayo. Sinasabing kakain kayo. Asa pala yung asawa ko? Ayan. Alam niyo ba anong lulutuin natin ngayon? Sino nagsabi nun? Pero magluluto tayo syempre ng sisig, fried chicken, tsaka simple-simple pansit lang kasi itong gagawin natin ngayon. Focused sa business. Kasi lahat naman tayo marunong na magluto ng mga ganyang bagay. Pero siguro, hindi siya ganun kadaling i-translate sa business. Alam naman ng mga ilang tao dito na hindi porket marunong ka magluto, madali na siyang gawing business, di ba? Ayun, oo. May nakikita pala ako, pre. May tanod dun, Anyway, ano bang uunahin natin? Siguro sa na tayo? Sa chicken na siguro tayo. Mainit na ba yung fryer ko? Sige. Lahat tayo marunong mag-fried chicken. Tama? Tama? Lakasan nyo! Yan. Pero hindi ko alam kung lahat tayo ay marunong ng brining. Ang brining ay basically pagbababad sa manok, timpladong liquid, not necessarily a marinade, kundi more on lang siya. Actually, brine meaning tubig na maalat. Pero sa brining natin, tulad dito, may nakahanda na tayo dito. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo. Ang brining natin ay 24 hours. At least overnight sana. So, ngayon ko siya ginawa, ay bukas yung pakakainin to. Ayaw nyo nun, di ba? Gusto natin ngayon na. So, basically, bakit tayo magbabrine? Bago tayo magsalang, bago tayo magluto, explain ko lang muna. Bakit tayo magbabrine? May makakasagot ba? Ako, hindi nakikinig sa prop tong mga to. Kaya tayo nagbabrine dahil gusto nating mag-ukurang osmosis sa manok natin. Meaning gusto natin na yung maalat na tubig ay pumasok sa loob ng manok na mayroong matabang na tubig. At yung matabang na tubig ay lumabas mula sa manok. Magganunan sila. Magpalit sila ng pwesto. Parang ganon, di ba? So, mangyayari, mas papasok ngayon yung maalat na tubig sa manok, mas magiging juicy siya. Di ba? Alam naman natin na mas dense ang maalat na tubig. Kaya tayo lumulutang sa dagat at sa swimming pool. Hindi. Pero ako, kahit saan tubig mo ilagay, lulutang po ako. Di ba? So, ang ginagawa ko dito, itong manok natin, explain ko na lang Sa 1 litro ng tubig, makinig kayo mabuti, kung mag-notes kayo. Sa 1 litro ng tubig, maglalagay tayo ng 70 grams ng Knorr chicken powder. Pare, alam nyo naman, lagi kong ginagamit to. Kahit nung nasa restaurant pa lang ako, hindi ko pa kaibigan yung mga nasa Knorr, ginagamit ko na talaga to, di ba? Noon pa talaga. Tsaka talaga yan, sekreto talaga ng maraming professional kitchens yan. So, ang gagawin natin, 1 liter ng tubig, 70 grams ng Knorr chicken powder, i-dissolve lang natin. Wala nang init-init, wala nang kahit ano. Optional, pwede rin kayong maglagay ng 10% of the liquid, yung weight niya, asukal. So, bababad mo lang siya overnight or 24 hours, at kinabukasan, pwede na siya iprito. Habang pinapainit natin yung fryer, pwede natin gawin yung ating bready mix. Amidi, nasan ka? Si Amidi, kung nanonood kayo ng vlogs, nakikita niya, laging pasubong nga niyan. Gagawa tayo ng bready, kailangan ko ng bowl, harina, cornstarch. Yan. Cornstarch, nakikita ko na dito. Itlog din, pare. Ano to totoong luto to walang peki-peki dito. Although, nakita niyo yung mga inaro dito, kaya medyo na-late din ako. Nagluto ako doon. Bubuksan ba natin to? Baka masyadong makulob. Simula tayo sa ating all-purpose flour. Sa ratio ng harina at cornstarch, around 30-70. Tapos, asa yung cornstarch ko? Yan. Baking powder, hindi po baking soda. Baking powder po ang gagamitin. Bakit tayo naglalagay ng baking powder dito? May makakasagot ba? Wala, okay. Ang baking powder ay dalawa ang component niyan. Baking soda, tsaka cream of tartar. Ang cream of tartar ay powdered acid. So kapag pinaghalo natin ng baking soda, say suka, alam natin nangyari, bumubula, di ba? Nag-create ng hangin. Ngayon, kapag pinaghalo mo ang cream of tartar at baking soda, walang mangyayari. Kasi kailangan mo munang ma-dissolve yung powdered acid into liquid acid para mag-react siya. Baking soda, creating carbon dioxide na magbibigay ng hangin, fluffiness sa coating natin para mas crispy siya, di ba? So, hanggat hindi nalalagyan ng basayan, hindi mag-activate yan. Tandaan niyo yan. Mag-gloves lang tayo. Tapos, syempre, Knorr chicken powder, pare. Knorr chicken powder na ang brining natin. Knorr chicken powder pa ang ating sa breading. So, etong recipe na to, tried and tested to ng mga chefs, kaya hindi tayo mapapahiya dyan, di ba? Nga pala, huwag niyong gagawin to, yung very liberal maglagay kasi mga kusinero ko dati sa restaurant, lahat talaga nilalagyan nito, very liberal sila. Pero dapat, pag nagdinegosyo tayo, may costing lahat, may sukat lahat. Kaya hindi
hindi pwedeng ganyan. Huwag niyo akong gayahin, pare. Tapos ano rin to, etong ganto, enough na yan for 35 servings ng fried chicken. So talagang sulit na sulit siya, di ba? Haluin lang natin ng konti. Kung gusto niyo maglagay ng paminta, bahala kayo, walang problema dyan. Sorry, nagkatrabaho ka rin pala. Pasensya na, pasensya na. Yan. Tingnan nyo, iba yung itsura niya. Di ba? Para mas plump na siya ng konti. Tsaka kita mo yung balat niya, medyo iba na rin kasi matagal nung nakabrine. Tapos, pwede kayong mag-itlog, pwede namang hindi. Alam mo yun? Maganda kasi, eto ano yan age-old debate siya. Maglalagay ka ba ng itlog sa manok mo o hindi na? Bakit ka maglalagay ng itlog? Naglalagay tayo ng itlog kapag breaded ang manok, pero alam nyo ba kung bakit? Pero nilalagay na lang natin, di ba? Force of habit. Ang totoo niya, kaya tayo naglalagay ng itlog para mas kumapit lang. Kasi liquid protein ng itlog, para mas kumapit lang siya sa manok. Minsan kumakalas di ba? Minsan kumakalas siya. Yun lang may ensure lang yan, pero may mga technique naman tayong pwedeng gawin para hindi siya kumalas dun sa manok and mababa ang costing. Alam mo yun, kapag walang itlog. Kasi to a certain degree, minimal lang naman yung nadadagdag niya. So pwede siyang i-omit. Okay, lagyan natin to. Etong nilagay natin na ginawa natin breading. Lagay tayo ng konti dito. Kasi gagawin natin tong parang butter. Diretso na. Pwede kayong gumawa ng separate na butter na ididip nyo pa, pero maproseso pa yun alam mo yun? Pero pwede rin naman kung talagang gusto nyo, di ba? Nasa inyo ang proseso ng pagluluto. Ang importante naman dyan, pare-parehas ba yung resultang makukuha natin. Tsaka importante kasi, lalo sa professional setting, consistency. Madali magluto ng masarap na pagkain, lalo na kung katulad ko kay Chambalero lang, di ba? Sir, anong ginagawa mo, sir? Parang pirated yung pelikula natin na may dumadaan sa harap, Kapit na siya. Actually, pwede mo ng prito ngayon to, Pero, babalik natin yan dyan. Quote ngayon natin yan dyan. Ngayon, ang ginagawa ko usually talaga ay pag nalagay ko na siya sa harina, binababad ko siya dyan for around 10 minutes. Kasi nangyayari dyan, dahil yung harina natin ay may Knorr chicken powder na merong asin, nagpo-pull out ng moisture yan mula sa manok natin. Kapag nag-pull out siya ng moisture, saan pupunta yung moisture na yun? Sa harina na nakabalot na sa kanya. So, mas kumakapal yung coating niya nang hindi mo niya kailangang i-double bread, di ba? Pero, kung gagamit tayo ng deep fryer, na aminin natin, karamihan ng restaurant naka-deep fryer, hindi masyado nagagalaw-galaw manok natin at mas intact yung coating natin, di ba? Huwag nyo na itaktak, okay na yan. Mainit na ba to? Sa mga nanonood ng vlogs ko, ano ang magic number sa pagluluto ng manok? Walang nanonood dito. So maraming salamat po. Hanggang sa uulitin na lang po. Hoy! Producer pa naman kita, 12 minutes pare! 12 minutes. Kunyari, wala kayong thermometer. Pero kung may professional, kayo, may professional kitchen kayo, dapat may thermometer po tayo. Kasi nakakahiyang mag-serve ng hilaw na manok. Gaaway sila, Anong 11 daw o 12. Di mali ako. Hindi, gusto ko lang talaga kayo pahiya sa maraming tao. Yun lang. Pero yun nga, kunyari wala kayong thermometer, 11 to 12 minutes, depende kung gaano kapal. O kaya ang pinakamaganda dyan, tikman nyo. Ang problema, pag tinikman nyo, di nyo pwede i-serve yan, di ba? So ganyan na lang yan. Hintayin na lang natin yan. Tingin tayo. Okay, sige. 12 minutes. Tayo na lang natin yan. Pwede ko nang ipatikim sa inyo yan. Ngayon, habang ginagawa natin yan, siguro total nandito na itong mga to. Magsisig na tayo. Hindi, wag na pala. Ayoko na. Lo. Okay, salary deduction. Sir, ayaw mo ka, sir. Ang sisig, kung titingnan mo talaga, okay sana walang kapampangan dito. Baka mapagalitan tayo. Pero dito kasi sa Maynila, meron naman tayong sariling version ng sisig. Diba? Etong sisig na ipapakita ko sa inyo, ito yung nakalakhan ko and over time, medyo na-develop ko na rin siguro ng konti. Diba? Sa kubaunang natikman to. Siguro natuto na akong uminom. Mga 26. Etong mga nandito, ito yung sizzling plate natin, basically. Malaki siya, yes, pero kung gusto yung maliit, bahala kayo, di ba? Wala namang problema dyan. Bago ko pala magpatuloy, tinan niyo yung manok natin. Ang ganda ng coating. Maganda, hilaw pa siya, pero maganda yung coating niya. Saan yan? Dalawang bagay yan. Una, yung technically, yung breading technique natin, kaya kahit walang itlog, maganda yung resulta, di ba? Tsaka yung maganda talaga resulta sa deep fryer. Okay din naman ang kawali, pero iba talaga sa deep fryer, pare. Kasi mailalagay mo siya dyan nang hindi masyadong nagagalaw. So, ang nangyayari, naluluto mo na yung harina bago mo siya magalaw, hindi siya kumakalas. Alam mo yun? Sige, sisig tayo, pare. Meron ako nakaprepare dito ng yempo. Pwede rin namang mascara. Depende na yan, Depende na sa inyo. Originally, alam ko ang ginagamit talaga ay mascara. Pero kung gusto niyo liempo, okay lang din naman. Pero kapag nagliempo kayo, wag masyadong malambot yung pagkakaluto nyo. Ang mukha kasi ng baboy, may cartilage siya, so may texture na agad siya. Liempo kasi kapag niluto mo siya ng malambot, wala, nadudurog lang yan So wag masyadong malambot. Saglit na kulo lang. Lagay natin yan dyan. Pinachop ko na doon kasi kapag nagchop ako dito, baka maghingian kayo Alam mo yun? Sibuyas, syempre.
Kung gaano karaming sibuyas yung gusto, bahala na kayo. Pero wag naman ano pre, wag naman sobrang paano ko ba sasabihin to? Sobrang dami sibuyas na parang ang serve na sa'yo sisig sibuyas. Ayaw natin nun, di ba? Ayaw natin nun. No? Tapos eto, atay ng manok na ginisa, tapos dinurog lang, di ba? Wala nang problema dyan. Kaya mo yan dyan. Tapos, kalamansi. Maraming kalamansi. Ako, gusto ko sa sisig yun, maraming kalamansi. Sili verde. Damihan ko pa? Hindi, wag na, sabi niya. Kung gusto niyo lang, ako paminsan-minsan gusto ko to hilaw na bawang, konti lang, para may konting kagat lang. Tapos ito, kaya maingay sa kahit kanino konti asukal. Kaya maingay wala mag-post sa Facebook na ito Paminta. Alam mo, sisig talaga isa sa mga paborito ko niluluto yan kasi dali lang, hahalu-haluin mo lang. Well, technically, matrabaho yung pagchachap, pero yung pagchachap lang naman. Kaya ba, marunong ba kayong magluto ng sisig? Marunong ako magsisig? Weh, ikaw na dito. Halika dito. Oh, mag-contest ka. Gloves ka. Anong pangalan mo? Alisa po. Alisa, okay. Kailan ka natuto magsisig? Hindi. Kahapon lang? Buka na. Hindi, lately lang kasi yung girlfriend ko, mahilig siya sa sisig. Yeah! Nasaan girlfriend mo? Hello po. Masarap ba magsisig? Yan. Yabang mo Update lang sa manok natin. Oh. Diba? Maganda talaga kapag nasa deep fryer. Maganda talaga. So, ito yung 2 liters. Ikaw ang magtitimpla na ito, Ikaw ang magtitimpla niyan. Actually, kailangan ko talaga ng tulong dito kasi minsan kapag ikaw yung naghahalo, ang hirap ng magdagdag. Ikaw talaga yung mahirapan, di ba? Lagyan natin na siyempre, Knorr liquid seasoning. Oh, haluin mo na. Ngayon, etong Knorr liquid seasoning na yan, para sa akin, ano talaga yan Parang napaka-iconic ng amoy, ng lasa. Lalo kapag tumama na sa sizzling plate yan, napakabango, napakasarap. Tsaka etong pack na to, kaya niyang gumawa ng 74 servings ng sisig. Sulit na sulit talaga. And kaya niya rin mag-marinate. Kunyari, pwede niyo kasing gamitin to as marination Tulad actually dati nung nasa restaurant ako, honey fried chicken namin, ang marination nun ay Knorr liquid seasoning talaga. Knorr liquid seasoning tsaka paminta lang. Ewan ko, naalala mo ba yun? Binatikman mo dati yun, di ba? Kaya niya mag-marinate up to 17 kilos ng karne, pare. So, sulit na sulit siya. Pa natin konti pa. Ang sarap pare, ang sarap. Mamaya ka sa akin. Konti pa. So maasim na maasim talaga parang ako. Ang lakas ng tawa Test yun. Sino yung mga tumawa dyan? Ito. Para lakas ng tawa mo para. Singhutan tayo mamaya pre. Dati na natin to yung sibuyas natin. Yan. Kaya konti pang bawang. Yan, sige, haluin mo. Natamad ka ata Ano hinahanap mo? Walang kayamanan dyan. Parang may hinahanap ka dyan. Yung ratio ng Sili. Yung ratio pa ng sili. Sige, dagdagan pa natin. Panis ka. Chef, okay na ba yan, Chef? Ngayon ko lang naiisip kasi tapos na yung sisig natin So parang, ayoko muna siyang ilagay sa sizzling plate kasi gusto ko, kapag kinain nyo, mainit pa, di ba? Nag-sizzling pa. Pag nakaka-receive ako ng bagong order na sisig tapos di nag-sizzling, umiinit ulo ko Ayoko naman may uminit ang ulo dito, di ba? Pero syempre, papatikin muna natin sa'yo. Teka lang! Walang ganon! Andyan asawa ko! Walang ganon! Isa pa, walang ganon 1, 2, 3. Ano? Sarap? Sino nagtimpla niyan? Tayo, yeah. Okay, ngayon upo ka na. Maraming salamat sa'yo. Pero mamaya ko na isasalang para mainit pa kapag dating sa inyo. Thank you very much. Matanong ko lang kayo, kamusta kayo? Okay naman. Hindi ikaw, wala akong pakialam sa'yo. Sila yung tinatanong ko. Okay naman ba kayo? Okay naman. Kailan kayo huling kumain ng pansit? Sabi mo, wow, ang sarap ng pansit! Kailan yon? Birthday. Kaninong birthday kailangan kong puntahan yan. Kasi lahat na nakakainan kong pansit, medyo, di naman sa medyo maalambre. Forget what I'm saying. Gets nyo? Lalo kapag medyo matagal na. Medyo maalambre yung pansit. At hindi masaya yon. May tuturo akong technique sa inyo. Kasi yung sarap, madali nang makuha Lalo kung gagamit tayo ng Knorr liquid seasoning, Knorr oyster sauce, tsaka Knorr chicken powder. Pero meron akong technique na papakita sa inyo para hindi masyadong maalambre yung pansit. Gets yung tinutukoy ko? Pansit bihon yung tinutukoy ko Okay, gawin natin to. Amity, asan ang aking kawali? Habang hinahanap ni Amity ang kaldero, update tayo sa manok natin.
Ang ganda. Oo, masyado kang malapit, sir. Masyado kang malapit, ha? Sorry po. Sorry. Yeah, maganda yung manok. Iba talaga. Pag deep fryer, ngayon kung nasa bahay ka, siguro hindi na naman masyadong kailangang i-deep fryer. Pwede naman kawali lang. Wala namang problema doon. Tapos, kung gusto nyo ng sausawan yan, pwede kayong gumamit nung may gravy akong nakita dyan eh. Pwede kayong gumamit dyan. Madali lang yan. Masarap yan. Sa pansit, ano ang pinakamasarap na pansit para sa'yo, madam? Bihon. Alam mo lang na bihon yung lulutuin natin ngayon eh. Kaya sinabi mo yan, ikaw pare, ano pansit na pinakamasarap para sa'yo? Gaya-gaya! O di sige, na-expect ko may magsasabi ng kanton dito eh, tapos may banter sana eh. Kaso wala eh, na-reveal na natin eh. Kanton si madam, oo, masarap din yan. Pero ako actually gusto ko kombinasyon. Kung tawagin sa amin ay pansit alanganin, pinaghalong bihon at kanton, minsan egg noodles, alam mo yun? Yun yung pinakagusto ko. Pansit, isa sa pinakamadaling lutuin, madalas yung nakikita sa mga kainan, kung tawagin na short order. Siguro kasi short lang ang waiting time. Hindi ko alam bakit short order ang tawag. May makakapagsabi ba sa akin? Magpapansit tayo ngayon, syempre gagamitin natin ng, eto kombinasyon na ng lahat to. Nor oyster sauce, nor liquid seasoning, tsaka nor chicken powder. Pare, pag pinaghalo-halo mo yung kombinasyon na yan, pare, nakaw, sabi ko sa'yo, napakasarap. Actually, ginawa na natin sa vlog to, di ba? Gumawa tayo ng parang sauce na kombinasyon ng tatlo, tapos ihahalo. Parang concentrate siya. Ginagamit namin siya sa dalawang klaseng pansit, pero hindi lang namin siya sa pansit ginagawa. At I think do sa usawan ng tokwa namin, iisipin nyo, paano ko ba minimize yung galaw ko sa kusina? Meron tayong tinatawag na konsepto na the economy of movement. Napapagod ba? Kasi yung mga maliliit na galaw na ganyan, kapag 100 beses mong gagawin sa loob ng isang araw yan, mapapagod ka. Economy of movement, tatandaan yan. Hindi lang tayo sa costing nagtitipid, pati sa galaw. Kasi gusto natin magluto ng masarap, pero ayaw nating mapagod, pare. Diba? Tama yun? Tama. Tama ba yun? Tama! Yan. Buti pa to, sumasagot. Mamaya may bonus ka sa akin, ha? Tama! Isa ka pa. Tama! Anong taba? Tama sabi ko. Anong taba? Tama po, tama. Hindi, iba yung narinig ko, sir, eh. Hindi, naka-brace. Brace yun. Naka-brace ka kasi. Okay. Sorry. Parang okay na yung manok natin. Tingnan mo. Walang taong sisimangon kapag sinerve niya unless na sapakin mo right after, di ba? Wala talaga. Uy. Bango, di ba? Gusto mo bang kumain ito? Kanina ka pa, Kayo, nag-aaral pa kayo. Anong year na pala kayo? Third year. Kailan ang OJT nyo? Fourth year, okay. Sige. Good luck, yun lang sasabihin ko. OJT ka ngayon. Yabang na ito. Saan ka nag-OJT? OJT ka sa akin? Tingin mo ba may matututunan sa atin ito? Magmura siguro. Eto, 4 na taon ko na kasama, di pa rin marunong magluto ngayon. Tingin mo may matututunan ka sa akin? Oh. Marunong ako. Marunong? Itlog. Nakakaya ka, pre. Sana ko lang to, para di ko pinapangako makakain po ang lahat. Sino na lang yung abutan. Wala pong magsusuntukan, please. Panok lang po ito. Teka mo. Hop! Okay na yan. Pero, itambay mo lang yan dyan. Pansit gisado, kasi nagsisimula ito sa paggigisa. Siguro, hindi ko alam. Nung sinabi nga sa akin dati, natandaan ko to, bago-bago ako sa restaurant, sabi sa akin, magluto ako ng pansit gisado. Sabi ko, ano yung pansit gisado? Hindi ko alam yun. Yung palang pansit bihon lang siya. Iba yung tawag sa akin, pero basically, parehas lang talaga siya. Diba? Muna tayo sa sibuyas, bawang, tapos, gisa lang muna natin yan. Baka matalsikan ka, pre. Baka maging kwento ka na lang. Baka maging TikTok ka. Wendy! Naamoy nyo na ba? Wala pa eh. Ito talaga mga to. Wala pa. Isa lang natin ang konti. Tapos pagdating sa protina, pansit, kayo na ang bahala dyan. Squid ball. Natin yan. Next natin, gulay. Paborito ni Alvin, Baguio beans. Kahit sa Caloocan lang binili. Sayote, carrots. Ako mahilig ako sa gulay talaga eh. Kayo ba, mahilig ba kayo sa gulay? Narinig ko na yan. Sabi rin ng anak ko yan eh. Repolyo. Actually, aamin ako sa inyo. May pansit dito. Para sa inyo yan. Luto ko yan kanina. Kaso, lahat ng boneless chicken thigh, nailagay ko kanina doon. Nailagay ko lahat doon. Dapat talaga may boneless chicken thigh to. Kaso, kasalanan po ni George. Si George po ang may kasalanan. Ano ba yun? Si George po may kasalanan. Sabi niya, sige Kuya Ray, gamitin mo na lahat yan. Wala pa pala nakatabi para sa cooking demo. Pero, kung meron, sana nilagay nyo na kanina, di ba? Kaso wala eh. Kasalanan ni George. Di ba kasalanan mo? Ako ba si George? Pero ano lang din naman yan. Igigisa lang din naman yan. Wala namang problema doon. Dito, pwede natin ilagay chicken liver. Kung meron pala kayong puso ng manok, isasabay nyo yun sa paglalagay ng karne ng manok. Hindi sa liver, medyo huli nyo ilalagay kasi ayaw nating ma-overcook yan. Di ba? Ngayon, titimplahan na natin to, pare. Siyempre, nor liquid seasoning.
Yan. Nor chicken powder. At syempre, nor oyster sauce, pare. Ngayon, etong nor oyster sauce na to ay meron tamang-tamang balanse ng sweet and salty. Mga savory na ulam, 'di ba, ginagawa nating medyo matamis ng konti, 'di ba? Ewan ko, ganun ako magtimple. Gaya natin diyan. Ganto, ilan to? 1 liter ata to. 1 kilo. Itong 1 kilo na to, kaya nitong gumawa ng 50 servings ng pansit. So, sulit na sulit siya. Sulit na sulit siya. Sakto-sakto talaga pang negosyo. Itong mga pinopromote ko sa inyo ngayon, ano to? Lahat talaga to pang negosyo. Okay. Taya lang natin yan. Actually, kung iisipin mo, ang pagbuo ng pansit, lalo kung nakaprep na naman lahat, parang pagbubuo lang din ng salad dyan in terms of parang ina-assemble mo lang siya. Alam mo yun, tinotos mo lang siya. Hindi sobrang komplikado. Minsan kasi, pag nakikita mo magluto, iba parang ang komplikado eh. Actually ako, sinasabi nila sa akin, komplikado ko daw magluto eh. Pero, intindihin lang natin yung concept behind do sa pagluluto. Technically, naghahalo ka lang dito. Pinaghahalo-halo mo lang sila. Hindi komplikadong bagay, di ba? Actually, natutunan ko lahat ng to nung nasa na ako nung nandun ako sa hotel, nagluluto pang maramihan. Kasi sabi ko, iba pala talaga yung technique kapag nagluluto ka pang maramihan. Ang dami-dami mong mga technique na fino-forgo para lang maluto mo tong isang malaking batch to. Pero at the end of the day, parehas lang din naman para yung lasa. Naalala ko dati, nagluto kami ng kaldereta. Nagluto kami ng kaldereta doon. Iba yung luto sa sauce, iba yung luto sa karne. Tapos hindi mo siya pagsasamahin sa dulo. Parang ilalagay mo lang yung sauce doon sa karne, sa plating. Pero weirdly enough, okay naman siya. Ewan ko, pero hindi gano'n ang luto natin sa bahay. Pero ang tinutukoy ko lang, pag batch cooking, pag sa restaurant, o kaya sa komisaryo ng restaurant nyo, iba talaga mga technique doon. And walang magtuturo niyan eh. Makikita mo lang talaga yan sa experience mo eh, di ba? And doing what makes sense. Usually, gano'n lang naman ang pagluluto eh, di ba? Pwede na tayo maglagay nito, pansit bihon, pare, na binabad ko na sa tubig. Kung tutuusin, pwede namang hindi. Pwede ito lagyan ng tubig, ilagay nyo yung matigas sa pansit, kuluan nyo, pwede naman yon. The problem with that, may pros and cons siya. Problema doon, lalo kung hindi separate yung luto mo ng gulay at protina, medyo ma-overcook yung ibang components mo. Pero ang advantage naman nun, dahil starting from dry ka, yung hihigupin niyang lasa ay may lasa. Unlike dito, na na tubig ang hinigup niya. Yan. Oh, masyado ka malapit, sir. Kabalusin kitang kawali. Gusto mo? Tira niyo itong pansit natin dito. Hindi siya nag-aalambre. Gets nyo? Ano pa rin siya, maganda pa rin yung texture niya kahit... Anong oras natin niluto, Tommy D? May isa't kalahating oras na ba? Isang oras? Wala pa. O mga ganun. Pero hindi na siya... Kanina lang namin siya niluto, pero maganda pa rin. So, hindi siya yung... Again, tulad sa ko kanina, nag-aalambre. Hindi siya ganun. Ang technique dyan ay eto lang. Saan na ba yun? Lagyan natin ng mantika. Dati, nung nasa nasa restaurant, ang nilalagay kong mantika talaga ay mantika ng lechon at mantika ng sugpo. Kaya napakasarap talaga. Kung kayo ay nasa restaurant, pwede kayo magkaroon ng production oil kung tawagin namin yon, di ba? Pero kung nasa bahay kayo, di ko ina-expect na meron kayong mantika ng lechon. Ngayon, bakit gumagana yung ganun technique? Ma'am, bakit gumagana yon? Hindi niya alam. To minus sa finals? Kasi ang pansit ay humihigop ng tubig, tama? Tama. Pero hindi siya humihigop ng mantika. So yung mantika niya, mananatili lang sa labas ng noodles, sinulubricate niya bawat isang strands at hindi siya nagdidikit-dikit. Hindi siya nagkukumpul-kumpul. Diba? Gumagana rin actually yan sa kanton, pero mas effective yan technique na yan sa bihon talaga. Diba? Secret lang din to, cut nyo to Huwag yung papakita to Naka-live ba ako? Hindi to asukal. Konti asukal lang, konting asukal. Losin bot di asukal yan. Konti lang. Ano lang, optional lang yan kung gusto nyo lang, di ba? Wala pa, sino yun? Wala pa. Bago kayo mag-serve, lagi niyong titikman. Meron akong kilala, kusinero dati. Hindi na daw tinitikman yung mga sineserve niya, inaamoy niya lang daw. Pre, walang amoy ang asin, sabi ko sa kanya. Which is totoo naman, di ba? Konting adjustment pa. Nor oyster sauce pa, pare. Nor liquid seasoning. Nor chicken powder. Ang init! Ako isa pang technique. Gusto ko to, pero ayaw nung iba to. Lalo si Alvin, naglalagay pa ako ng gulay sa huli. Para lang, yung beans hindi na. Ang ilalagay ko lang talaga, carrots, repolyo, tsaka kung meron chicharo, naglalagay din ako ng chicharo sa huli. Para hindi isang texture lang yung kinakain mo, pre. Ayoko nun eh. Alam mo, sana naglugaw ka na lang kung gusto mo isang texture lang, di ba? Lagyan na natin yan dyan. Yung mga ganyang pagkain, hindi na kailangan ng garnish yan eh. Alam mo yun? Pansit lang yan. Pero sige, lagyan natin. Sama ng tingin nyo eh. Thank you. Spring onions. Pare, pansit gisado. Napakadali, di ba? Halika dito. Kanina ka pa eh. Halika dito. Halika dito. Kaya yung tinidor.
tinidor. Sama ng tingin mo sa akin, pare, kanina ka pa eh. Hindi mainit yan. Rep nga umuusok eh, di ba? Sabihin mo nga, the perfect bite. The perfect bite. Sarap! Sarap? Balis ka na! Balis ka na! Ano pangalan mo? Joel, pare? Okay na, pare. Actually, nakakadalawa na tayo. Ano, kamusta? Mainit o masarap? Yung sisig nga natin, gawa na, di ba? So, ilalagay na lang natin yan dyan. Ngayon, kung gusto nyo, maglagay ng itlog, sa inyo na yan. Hindi ako kikibo sa paglalagay nyo. Gusto, lagyan nyo pa ng ano yan eh. Dinosaur yan eh, alam mo yan. Bahala kayo, hindi ko aanuhin yan. Pero, nasa sa inyo, ako naniniwala ko ang pagluluto natin, palaya dapat. Alam mo yun, hindi dapat tayo nagpapakulong sa mga kung ano-anong bagay, di ba? Ngayon, dito, sa step na to, kapag uy, ako yun ah. Ang galing, ngayon ko lang nakita to ha. Ngayon ko lang nakita yan ha. Yung iba, butter ang nilalagay sa sizzling plate. Ganun ako dati. Yung iba, mantika lang. Yung iba, totally wala. Ngayon, inisip kong mabuti. Ano ba ang merit ng pagpipili ng klase ng fat na ilalagay mo sa sisig mo, sa sizzling plate mo specifically? Tingnan nyo, bakit tayo naglalagay sa sizzling plate? Madam, bakit tayo naglalagay sa sizzling plate ng sisig? Okay, pakibagsak po to, hindi po sumasagot, okay? Kaya tayo naglalagay ng fat sa sisig plate na sisig kasi gusto natin siyang maluto uli. Meron ako nung nakitang recipe, actually normal na sisig lang siya, pero English recipe. Ang pangalan ng recipe ay thrice cooked pork. Ay ko, 3 beses ba niluto ang sisig? Yung pala, kasama dun sa 3 pagluluto na yon ay yung pagluluto sa sisig plate kasi technically, dinadagdagan pa natin siya ng mayard, di ba? Sisig kasi, pinakuluan, tapos either pinirito o inihaw, tapos ilalagay mo sa sisig plate. Yung mga parte ng baboy na naka-expose, say, sa ihawan o sa mantika kapag pinirito mo siya, yun yung natutusta, nagkakaroon na ibang lasa. Pag chinap mo siya at nilagay mo sa sisig plate, natutusta rin yung nasa loob. So marami siyang lasang tusta. Saan ngayon pumapasok dito yung pagpili ng fat? Kapag namili ka ng butter ang pinili mo, medyo mas mababa yung smoke point niya. Meaning, mabilis siyang masulog at baka hindi mo makuha yung tusta na gusto mo. Pag naglagay ka ng mantika, mailalagay mo yung tustang gusto mo. Ang problema, ang mantika ay walang lasa, ang butter ay may lasa. Ang balanse na kailangang i-strike dun sa dalawa. O pwede naman, mantika muna yung ilagay mo, paglagay ka ng butter sa huli. Hindi ko alam, best of both worlds. Pero kasi, masarap din ang brown butter, Buenozet, di ba? Masarap yan. Para sa sisig, okay diyan kasi gusto nga natin yung high heat flavor na yun, yung tostado. Kaya ako sinasabi to, para sabihin sa inyo na meron kayong freedom to choose kung ano yung gusto nyo lutuin. Wala akong otoridad dito sa bagay na to. Pero gusto ko lang sabihin na dapat ang pagluluto ay masaya. Ang pagluluto ay dapat engaging. Ang pagluluto dapat galing sa'yo yan. Kasi at the end of the day, ang kakain din naman yan ay ikaw. At yung mga customer mo, di ba? So dapat, ikaw mismo, masaya ka sa kung ano yung niluluto mo, di ba? Hindi pwedeng sumusunod ka sa isang bagay na hindi mo gusto. Para kang nakakadena. Hindi dapat gano'n, pare. With that said, dumaldal ako ng konti, mainit na ang system plate natin. Kaya lang ako dumaldal para umigin yung system plate natin, di ba? Kapag butter ang inano ko, baka yung smoke alarm natin dito, mag-trigger at alam mo na, maligo tayong lahat. Ayoko nun. Actually, okay lang sana kasi di pa ako naliligo eh. Pre, baka matalsikan ka, baka maging TikTok ka, sabi ko lang. Ayan, nagsisimulan nyo ng maamoy. Di ba? Ay, kala ko, hindi eh. At this point, dyan na kayo maglalagay ng mga bagay na gusto nyong ilagay. Na again, lalabas ako dyan kung gusto nyong maglagay ng mga bagay na yan. Pero ako, sisimplihan ko na lang. Kasi inubos ng isa dyan yung sili natin eh. Nilalagay lahat eh. Diba? Kalamansi dyan. Sa manok natin, saan ba tayo maglalagay? Sige, diinin na lang. Oh. Gusto nyo ba tikman? Kasi nagluto ako para dito, pre, oh. Luto ko yan. Ako nagluto niyan para sa inyo. Tsaka, eto na rin. Oh. Pero uulitin ko, maaaring hindi po lahat makatikim. Kung gusto pong may makipagsuntukan dyan, ako po muna suntukin nyo, di ba? Oh. So, pwede na po ba tayong magpakain? Kasi tapos na po ako magluto. Pwede na? So, yun, hintayin nyo na lang yung mga pagkain na darating sa inyo. Please, wag po tayo mag-away-away. Parang awa nyo na. Marami na pong gulo sa buhay ko. Wag na po tayong dumagdag. Maraming salamat. Pagsali sa akin dito sa cooking demo na to. Hindi ko alam kung nag-enjoy kayo. May nakikita ko na kasi mangot banda dun eh. May nakikita pa akong biiyak banda dun eh. Ito, masasaya tong mga to eh. Pero nga, maraming salamat mga inaanak sa pagsama sa akin dito sa Swak Sarap Fiesta. Sorry, medyo masakit na ulo ko. Pero yun, sana nag-enjoy kayo. At higit sa lahat, sana may natutunan kayo sa mga ginawa natin. Meron ba? Meron! Okay, ano natutunan mo? Tumayo ka. Magalan ng sisig. So, syempre, maraming salamat din sa North Professional and Metro Supermarket dahil nanggulo po kami dito sa inyong mall.
Maraming salamat po sa lahat ng staff. Thank you. Maraming salamat po. Sa lahat ng dumalo, thank you so much. Diba? Sana nag-enjoy kayo. Ayan, sige, pakihintay na lang yung pagkain. Again, maraming salamat sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli, babalik ako dito. Again, thank you sa Nor, sa Metro Supermarket, sa lahat ng kaibigan ko, sa lahat ng... Siyempre kay Lord, and maraming salamat sa award na to. Sorry, kala ko nanalo ako. Anyway, maraming salamat po ulit. Sana nag-enjoy kayo. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio so loud they can hear us from miles. Ano naintindihan mo kay Ninong Ray? Pagtapos magluto ng pancit, maglalagay ka ng repolyo tapos carrots. Freedom ka daw magluto, ganun. Kung ano yung gusto mo, sa luto mo, ikaw masusunod. Sarap. Thank you, Ninong Ray. Masarap yung pancit, malasa. Sir, masarap ba yan, sir? Masarap. Masarap, sir. Masarap. Let's let the good times roll. Mukha ko ba? Hindi. Di ba? Hindi po. Tingnan mo. Silapit mo. Boss? Tapos tingnan mo. Ako yan, pre. Ay, oh my God. Let's let the good times roll. Okay, andito na ulit tayo sa sa office nila. Actually, ganda na office nila. May kusina. Dito kami nag-shoot, actually, nila Abby Marquez tsaka Small Laude. Diba? Ginawa lang holding area sa ngayon. So, yun, napakaganda na experience. Nakita nyo na medyo, talaga, matrabaho. Hindi ang cooking demo kasi, hindi lang yan. Basta pupunta ka doon tapos magluluto ka. Hindi doon nagsisimula yan. Actually, ang hindi nyo pa nakita, yung planning pa sa Malabon. Alam mo yun? Nung nilatag sa amin to, pinag-usapan pa ng matindi yan. Sabi ni Alvin, naglista ng mga gagamitin. Actually, sila Amity, kinumpleto nila yung gamit. So marami pa talaga. Hindi yan basta, Ninong Ray, magluluto ka bukas sa ganun lugar. Okay, sige, luto tayo. Hindi ganun. Talagang matrabaho siya. Pero gustong-gusto ko to. Lalo yung setup kanina. Kasi ang lapit ng mga ang lapit ng mga nanonood. Mas madali magkaroon ng interaction. Alam mo, pakiramdam ko kanina, para akong nasa noontime show. Kasi may mga may mga isang buong school. Kasi di ba ganun sa mga noontime show. May isang buong school. Tapos parang ginagawa nilang field trip yun. Maraming salamat syempre sa mga kaibigan namin dito sa Nor Professional. Sila Miss Sarira talagang binantayan tayo dito. Hindi kami hinayaang magutom. Inalok pa nga tayo, gusto daw natin mag-dinner eh. Nayaan na lang ako eh. Kasi nung naglatag ng pizza dito, pinangalahati ko yung pizza eh. So syempre maraming salamat din sa lahat ng team members na tumulong sa amin. Sa amin? Kami, Team you, Ninong. Thank you sa iba pang tao. Kay Miss Monica, sa lahat ng... Kay Ian Jimena. Kay Miss Nikki. Alden Reynera. Kay George Gamlanga. Kay Lord. Habonatics. Yung opportunity na to. Kay Ronald Amity. Unilever Food Solutions Family. Kay Mama, kay Papa, sa buong pamilya ko, sa Mamaya asawa daw ko. magwe-welcome sa'yo si Papa mo. Hindi, okay na. Hindi, pero yun nga, so talaga namin pakita yung buong proseso ng cooking demo. Kasi parang dati nakakita na ako ng mga cooking demo. Okay, luto lang. Tapos andyan lang. Hindi pala ganun. Ngayon nandito na ako, hindi pala ganun. Ito yung isa sa mga pinakagusto kong ginagawa to. Kasi, una sa lahat, medyo sanay na kami. Diba? Medyo sanay na kami sa ganitong gawain. Pangalawa, ang ganda kasi ang lapit. Ang lapit lang. Parang kausap ko talaga sila. Alam mo yun? Parang nagbablog kasi kami, ito mga to, hindi naman nakikinig sa akin yung mga yan eh. Alam mo yun? Kita mo, hindi nakikinig, di ba? Kaya nakakatuwa, makita, makakwentuhan, makapagpa-picture. Ang tabay kayo ng mga posting natin ng cooking demo, madalas eh. Madalas tayong mag-cooking demo, nadadalas talaga. So pwede tayong doon, picture mamaya, saglit. diba? Kung saan may standee, baka mamaya nandun ka rin pala. Oo, diba? kasi hindi talaga ako naniniwala. Hindi, diba? Hindi ako naniniwala na nationwide daw yung end cap na. Hindi daw naniniwala. Kaya ulitin ko, pag may nakita kayo, picturean nyo, i-post nyo sa social media, tapos tag nyo ako. Hindi talaga ako naniniwala eh. Pagka meron, baka puntahan ko para ma-confirm, baka in-AI nyo lang yan. Malay nyo, mag-cooking demo ulit dun. Oo, malay nyo, diba? Oo. Sa Bandar Seribigawan. Pre, nationwide lang. Ayaw mo ba? Oo, sa Turks and Caicos. Pyongyang. Hindi, pero yun nga mga inanak, maraming salamat
sa pag-join sa amin dito. Hanggang sa muli. Kung gusto niyo yung mga gantong klaseng content, yung medyo medyo personal, yung datingan, comment niyo sa baba. Kasi, sa totoo lang, marami kami mga ibang ginagawa sa labas ng ginagawa namin sa kusina namin sa Malabon, di ba? So, yun. I love you mga inaanak. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, ayan, click nyo lang dyan. Dahil pang mga pwede pagpilihan. I love you all mga inaanak. Mwah.